Sa paanan ng Ilog Neka, sa isang maliit at tahimik na nayon sa timog ng Alemanya, may isang kwento ng isang prinsesa. Hindi ito makikita sa mga aklat at bihira itong pag-usapan. Ngunit sa mga yapak ng hamog, sa mga kagubatan at sa katahimikan ng simbahang bato, mayroong alamat ng isang prinsesa, ng kanyang pagtakas at ng kanyang paninindigan laban sa kapangyarihan ng kanyang ama. Sa loob ng lumang simbahang ito, may isang estatwang nililok sa marmol. Isang babae, nakahiga, tahimik, ngunit may hawak na kwento. Mapapansin mong kulang ang kanyang kaliwang braso. Sa tabi niya, isang ahas ang gumagapang. Tila nagbabantay. Sino siya? Bakit siya nakahimlay dito na tila isang martir? Ang mga matatanda sa Hockhausen ay may sagot. Siya ay si Nutburga, isang prinsesa, isang ermitanyo, isang revolusyonaryo sa panahon ng katahimikan. Si Nutburga ay anak ng isang makapangyarihang hari sa panahon ng sigalot at politika. Sa panahong ang kapayapaan ay binibili sa dugo at kasal, siya ay ginawang kasangkapan, pambayad. Ipinag-utos ng kanyang ama na siya'y ipakasal sa anak ng kanyang kaaway, isang lalaki na hindi niya minahal ni minsan. Isang estratehiya upang pigilan ang digmaan. Ngunit tumanggi si Nutburga. Hindi siya papayag na gamitin bilang panakitbutas. Kaya sa dilim ng gabi, habang ang buong kaharian ay natutulog, siya'y tumakas. Hindi sa karangyaan o sa simbahan siya nagpunta, kundi sa isang kuweba sa kakahuyan, isang lugar na walang kasiguruhan, pero may kalayaan. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan ni Nutburga ang isang kuweba. Mabato, malamig, at halos walang liwanag. Ngunit ito ang naging kanlungan niya mula sa kaharian. Sa bawat araw na lumipas, siya'y namumuhay sa katahimikan. Sa bawat gabi, binabantayan niya ang paligid para sa panganib. Ang kanyang pagkain ay kakaunti. Tubig mula sa mga bato at init mula sa kanyang hininga lamang. Ngunit sa kabila ng lahat, mas pinili niyang mabuhay sa ganitong paraan kaysa maging alipin ng kagustuhan ng kanyang ama. Ngunit hindi siya nag-iisa. Araw-araw, may isang matandang lalaki na palihim na bumibisita sa kuweba. May dalang pagkain, inumin at mga halamang gamot. Hindi alam ng iba kung sino siya. Isang dating tagapagsilbi o isang ermitanyo rin. Ngunit isang araw, habang sinusundan ng hari ang mga balita ng anak, napansin niya ang matandang lalaki. Ilang araw niya itong minanmanan hanggang sa siya'y pilitin. At sa takot, itinuro ng matanda ang kinaroroonan ng prinsesa. Dumating ang araw
na natagpuan siya ng kanyang ama. Galit, uhaw sa kontrol. Pilit siyang hinila mula sa kuweba. Tatawid sa ilog, pabalik sa palasyo. Ngunit ang kanyang katawan ay pagod, maliit at mahina. Sa lakas ng paghila ng kanyang ama, napunit ang kanyang braso, naputol ang kanyang kanang kamay. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa kagubatan. Sa pagkabigla at takot, iniwan siya ng hari, duguan at walang malay sa gilid ng ilog. Isang kababalaghan ang sumunod. Sa kanyang halos walang malay na katawan, may dumating isang ahas. Hindi upang manakit, kundi upang tumulong. Araw-araw, ito'y dumadalaw sa kanya, dala ang mga halamang gamot mula sa kagubatan. Unti-unting nanumbalik ang kanyang lakas. Sa paniniwala ng mga taga-Hockhausen, ito'y tanda ng kalikasan mismo na nagbigay ng paghilom sa kanyang sugat at sa kanyang kaluluwa. Hanggang ngayon, si Nutburga ay kilala sa mga panaginip ng bayan. Sa simbahan ay makikita ang kanyang estatwa at sa kagubatan ang kuweba na halos tinadalaw at pinupuntahan ng karamihan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng pagtakas, kundi kwento ng pagpili na mas mabuting mabuhay sa sakit kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Marahil nga, siya ay isang santa, ngunit higit pa roon, siya ay simbolo ng lakas, ng pananampalataya at ng tunay na kalayaan. At eto si Der Charot na nagsasabing, subscribe my channel, like, share, leave your comments, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko.